So ayan guys, good morning. Habang nagtatambay tayo dito sa ating terrace, nakita natin itong ating tanim na alugbati. So napaisip tuloy tayo magluto ngayon kung anong masarap na ipares dito o saan ito masarap isahog. So tara, panoorin natin. Subscribe to my channel. So guys, munggo pala yung naisip nating lutuin ngayon. So habang pinapakuluan natin itong munggo para lumambot, hugasan naman natin itong pata ng baboy na nabili natin sa palengke. So yung pinili pala natin ay yung sa likuran kasi ito lang yung kaya ng budget. So bago tayo umuwi, pinahiwa na pala natin to doon sa palengke kasi wala tayong gamit na malaking kutsilyo at saka less hassle pa para sa atin. So hugasan natin na maigi para paggisa natin malinis na. Yan, kung malinis na, mag-ready na tayo ng mga sangkap. Bawang, sibuyas, at kamatis. Dadamihan natin ang mga kamatis kasi mas masarap gumawa ng ginisang munggo pag maraming sangkap na kamatis. Dito, pinitas na nga natin yung alugbati nating tanim, ano? So, ayan. Tingnan nyo tong tanim kong sili. Meron din tayong tanim na mga kamatis. So ito ay isang halimbawa lang na kahit dito sa ating maliit na bahay ay pwede tayong magtanim gamit itong mga timba o ano pa man. So hugasan lang nating maigi itong alugbati bago natin isahog mamaya sa ating linuluto kasi baka may mga insekto sa likod ng dahon. Kapag ready na ang lahat, ihanda na natin ang ating kawali na paggigisahan. Painitin lang natin ng maayos yung mantika bago tayo maggisa. At kapag malambot na yung kamatis, durugin po natin ito para tuluyang lumabas yung kanyang natural na katas. Mas masarap po kasi yung ginisang munggo kapag maayos ang pagkakagisa ng mga sangkap, lalong-lalo na yung kamatis. At kapag okay na, ilagay na natin yung ating pata. Haluin natin ito na maayos. Kapag okay na, pwede na natin itong takpan para mas lalong lumambot pa ito at mas maging masarap. Check natin ang ating niluluto. Huwag natin kalimutang baliktarin ito kasi minsan pag nasusunog, nagiging mapait at pumapangit yung lasa. Maglagay na rin tayo ng konting asin. Huwag nating dadamihan para mamaya mahabol natin yung timpla. Takpan natin ito, hayaan natin kumulo upang ito ay lumambot ng naaayon sa ating kagustuhan.
Lagyan natin ng tubig kung medyo matigas pa yung karne. Pakuluan natin ito na maayos para masarap yung kalalabasan. At kapag ito ay malambot na, ilagay na natin yung pinagpakuluan nating munggo. Kaya natin itong lumapot hanggang sa maluto ito. Durugin natin yung munggo para mas lalo pang lumabas ang kanyang katas at lalo siyang lumapot para mas lalong sumarap yung ating niluluto. Kapag sa tingin mo ay malambot na yung karne, ilagay na natin yung alugbati. Hindi ah, para mag-isipan ka. Ibang isipan ka magaling. Para maganda. Hindi ba rin yan? Hindi ba rin yan? Hindi mo kaya magpapag-isipan. Kapag luto na, syempre, pwede na tayong sumigaw ng kakain na! Huwag tayo malimot magdasal para magpasalamat sa mga biyayang nakamit natin. At higit sa lahat, lagi nating uunahing sandukan si Mrs. Siya ang unang laging titikim sa ating mga hinahain. Pasensya na kayo guys, ayaw nyo magpakita dito sa video na to. Yan, unang subo, approve agad. Napakasarap mga kasama. Subukan nyo rin magluto ng munggo gamit isahog yung pata. Napakasarap. Ako kasi paborito ko yung munggo lalo na pag may halong buto-buto.
Ayan guys, medyo naparami yung kain ko dito. Sarap kasi di ko napigilan. Maraming salamat sa panonood.